Inis na naman si Kevin ng mga sandaling iyon. Kanina pa niya kinokontak sa cellphone ng mga kaibigan ay hindi sumasagot sa kanya. Panay lang ang ring ng mga cellphone ng mga ito na kanyang pinagtataka. Gusto niyang ibalita sa mga ito na mayroon siyang bagong prospect na babae. Higit itong maganda kay Araminta. Alam niyang matutuwa ang mga ito sa kanyang ibabalita. Kahapon niya nakilala ang babae sa Mall of Asia. Nagkataong may kinausap siyang tao doon pagkagaling niya sa sarili nilang opisina. Natawag agad ang kanyang pansin sa magandang mukha at hubog ng katawan ng babae na nakilala niyang si Norilyn Bermudez, isa itong ahente ng House and Lot sa isang eksklusibong subdivision. Ito ang lumapit sa kanya na nagpakilalang ang ahente ng mga makabagong bahay sa isang pangmayamang subdivision. Marahil ay nakita nito sa kanyang ayos na may sinasabi siya sa buhay, kaya siya nilapitan. Nang matitigan niya kung gaano kaganda ito at kasexy, ay niyaya agad niya ito sa isang restaurant na naroon din sa loob ng MOA. Naisip na agad niya ang apat na kabarkada dahil sa babae. Tiyak na mag-i-enjoy sila ng gusto sa babaeng ito dahil mukhang palaman. Kumuha agad siya ng isang unit sa ibinebenta nitong bahay para mapalagay agad ang loob nito sa kanya. Sinabi niya rito mayroon pa siyang apat na kaibigan na gusto rin kumuha ng bahay. Wala siyang balak na pakawalan pa ang babae. Ganoon naman silang magkakabarkada. Basta nakakita ng babaeng umaayon sa kanilang panlasa, ay susunggaban na agad nila kahit ang totoo ay katatapos lamang nilang mag-happening. Ganon sila kasugapang, magkakabarkada pagdating sa babae. Nakapag-set na agad siya ng date dito na magkikita-kita sila sa Manila Hotel mamayang gabi. Pumayag naman ito at ngayon ngang tanghali ay nagpunta ito sa kanyang opisina para kumpirmahin ang kanilang napag-usapan kahapon. Ang ikinaiinis niya ay hindi niya makontak ang mga kaibigan. Nakaplano sa kanya kung paano niya madadala sa rest house niya ang babae. Iyon ang gusto niyang sabihin sa mga ito. Bakit? Malambing na tanong sa kanya ng babae nang mapo ng panay ang kanyang iling. Panay pa ang papungay ng mga mata ng babae. Ngayong makarating ito sa kanyang opisina, ay tiyak niyang nalaman ito kung gaano siya kayaman. Palaygay nga niya ay hindi ito tatanggi kung yayayain na niya ito sa isang pribadong lugar. Pero wala naman siyang balak na solohin ng babae. Oo nga at tulad ng kanyang mga kabarkada ay sugapanan siya sa babae. Pero mas enjoy siya sa kasama ang mga kaibigan kapag mayroon silang biktimang babae. Hindi ko makontak ang mga loko, panay lang ang ring ng kanilang mga cellphone. Sagot niyang gusto nang mainis sa mga kaibigan. Bakit kung kailan niya kailangan ng mga ito, ay saka naman hindi niya makontak. Kanina pa naglalagablab ang kanyang pakiramdam nung dumating sa opisina niya si Norilyn Bermudez. Nakasuot lamang ito ng paldang maiksin na kulay mint din, kaya lalong tumingkad ang kaputian nito. Blouse na puti ang suot nitong pangitaas na pinatungan ng coat na kulay mint green din. Disente ang dating nito at babaeng babae sa suot na iyon. Ilang beses na niyang nasilayan ang suot nitong panty na kulay puti sa tuwing kukilos ito. Para siyang sinisilihan sa tuwing pupukulin na ng tingin ang maumbok nitong harapan. Kulang na lang ay sagpangin na niya ito ng mga sandaling iyon. Masikip na kasi ang harapan ng kanyang pantalon sa tuwing maiisip niya na ang nakatago sa loob ng panty nitong puti. Baka ayaw maestrobo sa kanilang ginagawa. Sabi uli sa kanya ng babae sa boses na tila pinalambing ng gusto. Kumilos ito sa pagkakaupo at para sadyang ipinakita sa kanya ang itinatago. Hindi siya maaaring magkamali sa mga ikinikilos nito. Inaakit siya nito. Hindi lamang marahil para makabili ng ibinebenta nitong mga bagay, kundi para masilo rin siya. May naway alam nito kung gaano siya kayaman. Bukod sa nakita na ito ang kanyang opisina, ay tiyak na nakapagtanong na ito sa ilang mga kakilala tungkol sa kanya. Shit! Bulong niya sa sarili. Talab na talab sa kanya ang ginagawang pang-aakit ng babae para makatiyak itong maisasara nito ang deal sa kanyang mga kaibigan. Ang mabuti pa ay magmerienda muna tayo. Doon mo na lamang sila ulit tawagan. Sabi nitong maluwang na maluwang ang pagkakangiti. Baka may pinagkakaabalahan ng ngayon kaya hindi magawang sagutin ang tawag mo. Napatingin siya sa mukha ng babae. Nakangiti ito sa kanya ng ubod ng tamis. Lalo tuloy itong naging sexy sa kanyang paningin dahil sa malanding pagkakangiti nito. Sige, sagot niya at saka isinid sa bulsa ang pantalon ng cellphone. Tumayo na rin siya para lumabas. Halika na, yaya niya sa babae. Palabas na sana sila sa kanyang pribadong opisina nang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. 3 ang telepono niya sa mesa. Ang 2 ay para sa kanyang mga kliyente. Ang isa ay personal niya. Ang tumatawag lang doon ay ang kanyang mga kabarkada at ang caretaker niya sa rest house nila sa Batangas. Sandali, baka sila na iyan.
Pigil niya sa babae na palabas na ng pinto. Muling umupo ang babae sa dating tong kinauuputan nang damputin niya ang telepono. Hello, Ania. O ba't ikaw ba yan? Ania nang mabusisa ng caretaker niya sa rest house. Ako nga, boss. Sagot sa kabilang linya. Bakit ka napatawag? May problema ba? Wala naman, boss. Pinatawagan ka sa akin ni Jerry. Nadarito silang apa sa rest house. Punta ka raw ngayon dito at may sorpresa sila sa'yo. Napangiti ng maluwang si Kevin. Kaya naman pala hindi sumasagot ang mga kaibigan ay dahil nasa rest house ang mga yun. Pero anong ginagawa ng mga ito roon? At bakit hindi man lang nagpasabi sa kanya na pupunta roon ang mga iyon? Anong ginagawa nila dyan? Tanong niyang bahagyang nagtataka. At kailan sila dumating dyan? Kani-kani lang sila nagdasidating boss at nagkakasayahan na nga sila rito. Pero hindi raw nila gagalawin ang sorpresa nila sa'yo hanggat hindi ka dumarating. May kakaibang excitement siyang nadama sa sinabing yun ng caretaker. Sige, pupunta na ako ngayon dyan. Sabi niya saka ibinaba ang telepono ng brother niya. Ang mga loko kaya pala hindi ko makontak. Ay naroon na sa rest house. Ano kayang sorpresa ang sinasabi ng mga yun? Bulong niya. Sila na ba yung sinasabi mo mga kaibigan? Tanong sa kanya ni Norilyn. Oo, pupuntahan ko sila ngayon para magsabi sa kanila ang usapan natin mamayang gabi. Sagot niya sa babae. Hihintayin ka namin mamayang 7 sa Manila Hotel. Okay, sagot nito. Tayo na. Mag-stock muna tayo bago mo sila puntahan. Sabi nito at tila siya kasintahan nang humawak sa isa niyang braso. May init na agad gumabang sa kanyang katawan sa pagkakahawak niyon sa kanya ng babae. Lalo nang nagwala ang kanyang sandata. Sabay na silang lumabas ng kanyang pribadong opisina. Pandalas ang lunok niya dahil sa init na gumagapang sa kanyang katawan. Kung nasa isang pribadong lugar sila, marahil ay yayakapin na niyang babae at sisiilin ng halik. Lumabas sila ng building at nagtuloy sa isang kilalang restaurant sa harap mismo ng building na pinanggalingan nila. Naiisip man niya ang sorpresang sinabi sa kanya ni Obet nang dala ng kanyang mga kaibigan ay hindi na niya magmamandali. Gusto pa niyang magtagal ng mga sandaling iyon na kasama niya at kahawak-hamay ang babaeng gusto niyang maging next victim nilang magkakaibigan. Hindi karamihan ng tao sa restaurant na pinasok nila. Sa isang sulok na malayo sa mga ilang-ilang nagsisikain sila pumesto. Gusto kasi niyang masolo si Nori. Kinambatan niya ang isang waiter nang maupo na sila na agad namang lumapit. Kinuha ng lalaki ang kanilang order at saka sila iniwan. Pupuntahan mo na ba ang mga kaibigan mo sa rest house ninyo sa Batangas after nating magmerienda? Tanong ni Nori na panay ang pakit sa kanya. Oo, may sorpresa daw kasi sila sa akin at gusto ko nang malaman kung ano yun. Ano kaya kung sumama na ako sa iyo doon para naman makausap ko na agad sila? Nasasabik na kasi akong makilala ang mga friend mo. Alam mo na gusto kong makadami ng benta. Napatitig siya sa mapang-akit na mukha ng babae. Bakit nga ba hindi niya isama ito? At least kung kasama na niya ito, hindi na niya kailangan pang gumawa ng plano kung paano ito madadala sa rest house. At tiyak na yung matutuwa ang kanyang mga kaibigan dahil may dala na siyang babae. Pero naisip niyang may sorpresa sa kanya ang mga kaibigan. At kung hindi siya nagkakamali ay babaeng sinasabing sorpresa ng mga ito. Ano pa ba naman ang maaaring sorpresa ng mga ito sa kanya kundi babae? Yun lang naman ang hiling nila. Kung alak lang naman ang dala ng mga ito, ay hindi na sasabihin pang sorpresa. Natikman na niyang lahat ang imported na alak. Kung may babae na sa rest house, hindi muna niya dapat isama si Norilyn. Reserva na nila ito. May mga pagkakataon din kasi na matapos lang makapangbiktima ng babae, ay natatagalan bago sila makahanap ng susunod na biktima. Hindi naman kasi basta babae ay pinapatos nila. Tanging maganda at sexy at sariwa ang kanilang pinapatos. At bakit naman hindi ay pare-pareho silang anak mayayaman at mga gwapo? Bakit sila kukuha ng kung sinong babae lang? O hindi ka na sumagot dyan, untag sa kanya ni Norilyn. Ang sabi ko, isama mo na ako ngayon para makaharap ko na ang mga kaibigan mo. Huwag na muna, Norilyn. May palagay akong magpapakalunod na sa alak ang ngayon. Hindi magandang tingnan kung kakausapin mo sila na pawang mga nakainom. Kung sa bagay nga. Basta mamayang gabi na lamang tayo magkita-kita. Tinitiyak ko sa iyong mabibentahan mo ang mga iyon. Salamat naman. Maya-maya ay dumating ang kanilang order. Isinilbi ng waiter ang mga iyon at saka sila iniwan. Nagsimula na agad silang kumain. Paano nga pala kung lasing na ang mga kaibigan mo pagdating mo doon mamaya?